Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 4, 2025. Medyo late po itong reaction natin dito sa live stream na ito, no? Kasi nitong mga nakaraang araw, kumakalat po yung post nito pong si Senador Antonio Trillanes o dating Senador Trillanes, kaugnay po nung pagpunta niya sa Hague, Netherlands. Ito po ay opisyal na kanyang lakad, hindi po para i-welfare check ito pong si Rodrigo Duterte kung hindi pakikipag-ugnayan po sa International Criminal Court at iba pang mga usapin na opisyal para sa kanya. Taliwas po ito doon sa pinapakalat na kasinungalingan ng kampo ng mga Duterte na si Antonio Trillanes daw po ay itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos para po i-welfare check si Rodrigo Duterte. Kailangan po nating i-address ito kasi patuloy pong kumakalat ang mga kasinungalingan na ito, though sinabi ko na po sa inyo na hindi na sana natin i-content itong si Sara Duterte. Pero kahit paano, hindi naman sa kanya tayo nakapokus ngayon kung hindi sa mga pahayag ni Trillanes. Pero bago tayo magpatuloy mga tol, wag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa. Napakahalaga po niyan para po ma-engage ang ating mga live streaming at ma-recommend sa mga kapwa po natin Pilipino at maipakalat ang impormasyon. And frankly speaking, malaki po ang maitutulong niyan sa aking mga advokasya. Ngayon, ito po ang photograph na kumalat dahil po sa perhaps pangaasar ni Senador Antonio Trillanes. Kasi September 27 po niya ito pinost sa kanyang Facebook page. At nung una nga, sabi ko parang hindi naman ganito ang itsura ng buhok ni Trillanes. Pero nagkamali lang yata ako sa pagkakatanda. Perhaps matagal na rin kasi natin siyang naging bisita sa ating programa. And humaba na rin yung buhok niya. Ako naman umigsi na. Kaya nung pinost niya yan, sabi ko baka hindi naman totoo ito. Baka nangaasar lang si Trillanes. Baka 2017 pa ito nang siya'y nag-file kasama ng mga pamilya ng biktima para po ireklamo for crimes against humanity itong si Rodrigo Duterte. Pero ito po ay totoo. No? Talagang nandoon po siya ngayon, nakabalik na po siya sa Pilipinas, naging bisita na po siya sa programa ni Christian Esguerra na re-reaction na natin mamaya. At yesterday, napanood ko rin yung kanyang interview sa programa naman ni na Igan. Pero dito po, nakapost po ang mga sumusunod. Relax lang po, nasa loob pa si Dutz. Naghahanap buhay lang ang abogado niya. Ito po kasi ay may kaugnayan doon sa kumakalat na grant daw po yung interim release at pinapakalat pa nitong si Nicolas Kopman na hindi raw po tumutol ang ating gobyerno sa interim release ni Rodrigo Duterte. Yung pahayag kasi ni Undersecretary Claire Castro sa isang katanungan ng reporter, binaluktot nito pong si Nicolas Kopman para pumabor sa naratibo ng mga gusto ng Duterte supporters. Pinalalabas niya na yung pagsagot ni Yusek Castro na hindi naman tayo o susuporta tayo ang gobyernong ito sa anumang magiging desisyon ng International Criminal Court. Kaya ipinagpalagay kaagad nitong si Nicolas Kopman baka naman niloloko niya na talaga yung mga supporters ng mga Duterte na yung salita na yon ay pagpayag na po at hindi na pagtutol ng Pilipinas sa interim release. Dapat maging maliwanag sa lahat na wala na pong say dito ang Pilipinas. Kung anuman ang kinalalagyan ngayon nitong si Rodrigo Duterte, wala na pong say ang Pilipinas dyan. Ito ay between Duterte and his legal team, perhaps yung support ng kanyang mga supporters at ng kanyang pamilya, and syempre yung mga nag-aakusa sa kanya for crimes against humanity. At ang huhusga dyan, syempre, ang International Criminal Court. Kung wala na pong say ang ating gobyerno, meaning yung kumalat din na resolution na ipinasa ng Senado last time ay hindi na rin po ito epektibo o kung ano man, wala po itong bisa sa International Criminal Court. Sabi nga po ng maraming mga nagpapaliwanag na abogado dyan, baka kung sakaling ito po ay hindi sa ICC, instead doon sa isang korte sa ilalim ng United Nations, magkaroon pa ito ng epekto. Pero hindi na po talaga ito epektibo pa dahil si Duterte din naman ang may kasalanan. Bakit po? Siya po ay binaklas niya ang membership po natin noong March 2018 nung siya po ay Pangulo pa ng Pilipinas pero naging epektibo lamang ito after a year. O kaya sa lahat ng mga umaasa ng mga Duterte supporters dyan na magagrant ang interim release
nitong si Rodrigo Duterte dahil sa mga diskarte nitong si Nicolas Kopman, ang masasabi ko na lamang po sa inyo, sige, patuloy na lamang po kayong umasa. Hindi naman po masama ang mangarap at libre po iyan. Ngayon, puntahan po natin ang kasinungalingan nitong si Sara Duterte at ng mga supporters po nila. Kasama na rin yung mga kapatid niya dyan na pinapakalat po nila na si Antonio Trillanes, ang dating senador, ay inutusan ng ating gobyerno para mag-welfare check dito kay, nabubulol ako dun sa salita na yung welfare check, dito kay Rodrigo Duterte. Ito po ang mariing pagtanggi ni Trillanes. Liliwanagon ko lang po, Ida, na hindi ako naitalaga para mag-welfare check sa kanya. Hindi ko siya nakita. Tapos, ito po, tatanungin lang nila si Digong mismo. Pumunta ba ako? Hindi. May mga drama pang ganitong mga resolution. Pero sige, game ako dyan para mag-aksayahan tayo ng panahon. Ayan malinaw po yung categorical statement nitong si Trillanes na walang katotohanan yung pinapakalat nila. Saka common sense naman mga tol. Si Hanilet Abansenya nga, hindi nakapasok nung meron ng instruction na hindi na siya papasukin di ba? Common law wife yun. How much more ang isang stranger nemesis na si Antonio Trillanes. Di ba? Gamitin nyo naman minsan yung common sense nyo, yung sentido común, mga Duterte supporters. At pagka naniwala kasi kayo na napasok ni Trillanes ang kulungan nitong si Rodrigo Duterte para i-check siya doon, katangahan po yon. Balikan po natin ang interview na ito kay Trillanes. Samantala, nasa linya po natin si dating Senador Antonio Trillanes IV, isa sa mga naghain ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senador Trillanes, Igan at Connie, magandang umaga po. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo, Miss Connie at kay Kidan. Okay, may mga nabanggit po kayo na maaaring hindi pa tapos ang pagkaka-aresto, syempre sa dalawang senador pa dahil early next year, sabi niyo, maaaring lumabas yung... By the way, nakalimutan ko ito kahapon, Talagang nakikipaglaban tayo dito Ang tagal kong kinontent ito noong 2022, October, November, December, hanggang sa first quarter ng 2023. Naglaylo lang ng bahagya nung nakasuhan na yung tao at nilabasan na ng warrant of arrest, saka dumating naman yung punto na nakalulungkot din na yung si Gobernador Ruel Degamo naman ang napaslang. Ang tinutukoy po natin ay si Caper Silapid. Si Caper Silapid po kasi ay pinatay October 3. Yesterday po yung kanyang anibersaryo. Kaya patuloy tayong nananawagan sa ating otoridad na sana mabigyan po ng katarungan. Hanggat hindi kasi nahuhuli ang pinaka-mastermind nito na si Gerald Bantag, wala pong katarungan na makakamit ang pamilya ni Caper Silapid. I remember, nung kauupo pa lamang bilang sekretary, eto na naman tayo kay Secretary John B. Remulla, alam niyo naman na critical ako sa kanya, hindi ko kasi makalimutan yung kanyang sinabi na meron na silang impormasyon, pinagyabang niya pa nga ito sa publiko, nagpa-press conference pa siya dyan, na it is only a matter of time. Yung matter of time po ba na yon, Secretary John B. Remulla, ay aabutin ng dekada? Kasi mag-iisang taon na po kayo sa panunungkulan bilang SILG. Hanggang ngayon, wala na po kaming balita kay Gerald Bantag. Sana, hindi na lang kayo nagsalita ng ganoon at hindi na kami umasa. Ako lalo. Umaasa ako na soon as possible time, mahuhuli si Gerald Bantag dahil sinabi nyo na. At nung natalaga bilang Chief PNP si dating Chief PNP Nicolas Torre, sinabi niya rin yon. Kaya umasa din ako doon. Unfortunately, natanggal nga siya bilang Chief PNP kaya hindi ko na siya masisisi dito. Ngayon, nasa burden na ito ni Lieutenant General the Acting Chief PNP, Jose Melencio Nartates Jr. Kaya may pakiusap tayo sa kanila na baka nagkakalimutan na po. Maraming mga problema sa bansa. Pero sana naman, ang paghahanap ng katarungan, partikular sa isang individual, isang broadcaster, matapang para sa katotohanan na si Percy Lapid, ay wag niyo po sanang makakalimutan. Basahin po natin ang post regarding this nitong si Kiko Pangilinan. Again, singit lang po natin. Ginugunita natin ngayong araw o kahapon po yan, ang marahas na pagpaslang sa isang batikan at matapang na broadcaster na si Caper Silapid.
Ang kanyang pagkawala ay isang malaking dagok sa malayang pamamahayag sa ating bansa. Kinitil ng mga salarin ang tinig ng isang malaya, makabuluhan at makatotohanang komentaryo, lalo na sa pagpapanagot sa mga makapangyarihang nasa pamahalaan. Ako hindi po ako broadcaster. Ako ay isang vlogger. Pero sa dinami-dami na rin po ng mga nababangga natin sa ating programa ng mga politiko, malamang sa malamang, hindi rin malalayo ang kapalaran natin dito po kay Kaper Silapid. Anytime pwede din ako mapatay sa labas, at ako naman, hindi ako natatakot mamatay. Ang ikinakabahala ko lamang, pamilya ko. Pag ako kasi namatay, anong mangyayari sa pamilya ko? Kaya yung mga ganitong pagkakataon, para maiwasan, para magkaroon po ng pag-iisip ang mga kriminal, dapat meron pong certainty of punishment. Yung swift and certainty of punishment, mangyayari lamang yan kapag ka-arrested at nasa ilalim ng batas ang isang gumawa po ng paglabag sa batas. At hanggang ngayon, itong si Gerald Bantag, malaya, nagtatago nga lang. Binibigyan pugay natin ng kanyang alaala, pati na rin ang iba pang mga bayani ng katotohanan. Pahalagahan natin ang ginagampanang tungkulin ng mga mamamahayag na ipahayag ang katotohanan upang panagutin ang mga may sala, lalong-lalo na ang mga nasa pamunuan ng pamahalaan. Buong puso nating suportahan at ipagtanggol ang kalayaan sa pamamahayag at tiyakin na walang tinig kailanman ang patatahimikin ng takot o karahasan. Habang nagiging mailap ang hustisya sa pagtugis sa mga mastermind sa pagpaslang kay Kapersi, actually isa na lang, patay na si Ricardo Solwete. Patuloy nating isulong ang kanyang tinig. Harapin ang mga katotohanan, labanan ang katiwalian sa ating lipunan at panagutin ang mga may sala sa bayan. Tandaan, ang winika ni Kapersi, ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi katapangan, ito ay tungkulin. Kaya nga po, malapit po yung puso ko talaga sa paghahanap dito para sa katarungan. Hindi po natin, ako di ko kilala to si Percy Lapid, sa totoo lang. Hindi ko pinapanood ang programa nito dati. Kasi unang-una, kakamping ito. Diba? Dilaw ito. Kaya bihirang-bihira talaga ako manood sa mga kakamping o dilaw. Minsan nagbabasa ng mga panulat nila o minsan na rin nakakapanood. Pero nung napatay siya, iba na yon eh. Wala na pong kulay ang pinag-uusapan doon. Kaya nga marahil pinatay si Percy Lapid dahil galit siya sa kurap. At ako'y galit din ako sa kurap. Yesterday, nagkaroon kami ng palitan ng mensahe ni Senator J.B. Ejercito, di ba? Dahil nga po sa naging issue. Pero nilinaw na hindi naman niya tatalikuran ng leadership ng Senado, no? Maaaring magkaroon lamang ng independent block, which is yun ay nasa sa isip pa lamang nila. Pero sana hindi na mangyari. Baka sakali naman mapag-usapan na nila sa majority yung mga, hindi mawawala kasi yung mga grievance eh. Nangyayari talaga yan. In short mga tol, sa pag-uusap namin, nagkakataasan kami ng tono, di ba? Pero sa huli, humanga ako kay Senator JB kasi napakamapagkumbaba. Biruin nyo, sino ba naman si top 1 para kahit paano ipagpakumbabaan ng isang senador? At dahil doon, sinabi ko sa kanya, hindi naman po ako galit sa inyo, Senator JB. Galit ako sa kurap. At definitely hindi kayo kurap. No? Kaya sana sa mga pinag-uusapan po natin, sa bawat araw na tayo nakikita dito sa ating live streaming, ang kagalitan po natin ng mga kurap. Magkaisa po tayo laban sa kurap. Ibiniwis ni Kaper Silapid ang kanyang buhay dahil sa mga kurap. At si Senador Antonio Trillanes, laging inilalagay araw-araw sa alanganin ng kanyang kaligtasan dahil sa paglaban sa mga kurap. At ang kurap na kanyang tinutukoy dyan, pinamumunuan ng nakakulong sa dihig. At ito ay inamplify ng investigasyon na isinagawa ng Quadcom. Ipapaalala ko lamang po sa inyo kung gaano kakurap itong si Rodrigo Duterte ayon po sa investigasyon ng Quadcom. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Diba? Colonel Siya pala ang muka ng illegal drugs at kriminalidad. Wala na sigurong hihigit pa sa korupsyon na ginawa ni Rodrigo Duterte. Kasi magkakatagni na yan eh. Kung mga korap yung pinag-uusapan natin ngayon tungkol sa flood control projects, baka hindi pa rin nila mahigitan ang ginawa ni Rodrigo Duterte. No? Kasi si Rodrigo Duterte, alam niya nga na merong ghost flood control projects eh. Pero dahil sa korupsyon sa kanyang administrasyon, wala siyang ginawa, hindi niya ito inimbestigahan. At salamat kay Trillanes dahil hindi nawala ang ingay. Kung walang Antonio Trillanes,
na kahit hindi natin kaayon sa kulay sa politika, matatabunan ng mga ingay eh. Biruin ninyo, simula nang naupo bilang Pangulo, even nung kumakandidato pa lamang itong si Rodrigo Duterte nagsasalita na itong si Trillanes Kung pinaniwalaan lang sana natin siya noon, sa bagay, ako kasi naniniwala talaga ako na may Davao Death Squad Dati akong pulis No? Kaya nga, nung kumakandidato pa lamang si Rodrigo Duterte, tutol na ako. Ang dami ko nakaka-diskurso ng mga classmate ko sa kapulisan kasi bilib sila diba? Normal yun matatapang Parang pagka nanlaban, patay na dito, patay doon, kaso hindi maganda. Kaya sabi ko, nakikita ko na noon na tutotohanin ni Rodrigo Duterte yung kanyang mga binibitawang pananalita na kapag siya yung naging presidente, talagang dadanak ang dugo. Hindi tayo nagkamali. Kulang-kulang o himigot kumulang 30,000 na kapwa po natin Pilipino ayon sa datos ng mga advokasya sa paglaban sa extrajudicial killings ang napatay ng mga Pilipino. At bahagi kayo dyan. Lahat ng bumoto kay Rodrigo Duterte, somehow bahagi kayo ng mga buhay na nawala na yun. Kung hindi nyo binoto si Rodrigo Duterte, hindi sana namatay ang ganong karaming mga Pilipino. Oo, maraming kasalanan. Sinasabing sila yung mga drugista, mga nagbebenta ng illegal na droga, pero meron tayong due process na ngayon sinisigaw ng mga Duterte. Pag sila may karapatan sa due process, pag yung ibang lumabag sa batas, wala ng karapatan. Jerry Barsatan, maraming salamat po sa inyong super sticker. Tuloy na natin ang pakikinig dito sa interview kay Antonio Trillanes. Yung ICC arrest warrant para kay Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. At paano ho ba nyo nakukuha yung mga information? Dahil isa po tayo sa unang nag-file ng communication sa ICC, meron na Winnie Sagon, maraming salamat po sa super sticker Okay lang mga tol, kahit wala tayong super sticker, basta manood kayo palagi. Maraming salamat po sa inyo. po ako ugnayan sa kanila since 2017. For the past 8 years po, tayo po, nagbibigay tayo ng mga testigo at mga dokumento para ma-build up yung kaso until yun na nga, nabuo natin at napakulong itong si Duterte. So, ito pong informasyon na ito, bali, in the case ni Bato de la Rosa, baka mauna siya. So, ang latest is early next year. Yun. Iba kasi yung doon lalabas. Kung hindi, maaring lumabas before the year ends, pero just to be sure, mga before February next year, yung kay Bato. Opo. Yung kay Bongo, baka around that time also. Okay. Senador, balikan ko lang yung Nako, biruin ninyo, lalabas ang warrant of arrest dito sa dalawa, kay Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Ano ang mangyayari dito? Sa pagpapaliwanag kasi na naririnig natin sa iba't ibang pagkakataon, baka naman hindi lumabas ngayong taon Maaari first quarter ng 2026. Ano ang magiging epekto noon sa kanilang pamumuno bilang senador? Iba ang sitwasyon nila, Bongo, mga tol, kaysa sa tatlo pang naakusahan sa Senado na sina Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, at Senator Jinggoy Estrada. Lahat sila mananatili I believe na senador. Hindi yan matatanggal. Kasi yung presumptions of innocence nandoon pa rin naman sa kanila. Pero basically, yung tatlo pwede pang makapag-function as senator kahit nakakulong, and most likely kung sakasakali lang nalabasan ng warrant of arrest yan by next year, yung tatlo, baka makulong ito katulad ni Leila de Lima sa Camp Crame Custodial Facility. And nag-function naman si Leila de Lima bilang senador, although limitado talaga yung kanyang nagawa. Pero itong si Senator Bongo at Senator De La Rosa, ibang sitwasyon. Kung sakaling sila'y susuko, makukulong sila kasama si Rodrigo Duterte sa Hague, Netherlands. Definitely, hindi na sila makakapag-function doon as senator, napakalayo nun. Sa kalimitado, hindi sila pwedeng magdala ng mga staff doon o kung ano man. Unlike dito sa Pilipinas, si Leila de Lima, nabibisita ng kanyang staff every now and then sa Senado. At naire-relay niya yung mga dapat niyang ganapin na tungkulin as long as allowed sa rules doon po sa kulungan. Kaya mawawalan talaga ng saysay ang pagiging senador ng dalawa. Lalong-lalo na kung sila'y magtatago. 'Di ba? Kasi pag nagtago tong dalawa na ito, which is most likely to happen, hindi na sila magpapakita sa publiko. Ibig sabihin, hindi na nila magagawa talaga ang pagiging senador nila. Ngayon, magtatanong kayo, pwede ba silang palitan? Hindi po, kasi hindi nga sila pwedeng tanggalin. Sila po ay elected for 6 years
at mananatili po sila sa kanilang posisyon hanggat hindi po napapalitan ng panibagong set of senators. Kaya ang mangyayari na lamang, -5, if ever lang hypothetical ang ating pinag-uusapan, 19 senators na lamang. Magkakaroon pa kaya ng caucus, lalo kung may mga absent? Kasi ang caucus yata is 13 eh. Paano kung may absent na 9, di 10 na lang. Inandoon sa Senado, di walang sesyon. Anyway, sana malinaw yan sa atin ng mga nakakaalam talaga dyan, lalong-lalo na ng Senate President na si Tito Soto, na anytime yung kanyang posisyon pwedeng maagaw sa kanya. But still, ako personally again, umaasa ako kay Senator JB Ejercito na hindi siya papanig sa minority. Kasi yun naman yung sinabi niya Categorical niya nung sinabi sa akin yun na ang word pa niya ang ginamit. Hindi mangyayari yan, Mariosep. Di ba? Kaya maaring independent block pero ang Senate President pa rin si Tito Soto. Nangyari naman yun nung nakaraan Di ba? Naging independent block sina Mig Subiri. Kasama siya doon. At ang minority lang noon si Coco Pimentel at saka si Risa Ontiveros. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Ika nga'y kinokondena ni VP Sara Duterte yung wellness check-up kay dating Pangulong Duterte sa Hague. May impormasyon na ikaw ba yung dumalo kasama ka sa bumisita sa selda niya sa loob ng ICC? Hindi po ako bumisita kay Duterte at napakadali ko niyang malaman yan kasi na-i-discuss po sa amin ng ICC, ang mga polisiya dun sa ICC Detention Center, na si Digong meron siyang access sa telepono 24/7. Buong araw, buong gabi, kaya niyang tawagan si Sara. So kung merong mga pangyayari doon na hindi niya gusto, nasasabi niya. Kaya itong sinasabi ni Sara sa publiko, ito ay pinabulaanan na. Grabing magsinungaling itong mga magkakapatid na ito. Hindi po. Grabe sila magsinungaling, no? Sa bagay, excuse me, ang nauuto na lamang ng mga magkakapatid na Duterte, mga supporters nila Sa totoo lang, marami pa rin sila. And kung mag-a-advance tayo mag-isip, sa 2028, tatakbo si Sara, mananalo ito pag hindi tayo nagkaisa. Maniwala kayo sa akin. Pag naglaban-laban, green si Sara, pink, dilaw magkakampi, red, red, separate syempre ang ating kandidato, tapos merong blue, merong white, mananaig ang Duterte. Mauulit ang kasaysayan ng 2016 na meron tayong minority president, that is Rodrigo Duterte. Minority president si Rodrigo Duterte kasi yung majority naman ang bumoto sa presidential election ng 2016. Higit ang boto nun kaysa kay Rodrigo Duterte. Pag pinagsama-sama mo yung mga boto ng mga nakalaban niya, mas marami naman kaysa sa botong nakuha niya. Ganon din ang mangyayari ngayong 2028. Kapag tayo nagpataasa ng ego dito dahil ayaw magbaba o tumaas ng isa, dilaw, pink, red, blue, white, sigurado panalo si Sara Duterte. At kayo na ngayon ang mag-isip kung ano ang mangyayari sa ating bansa sa loob ng 6 na taon. Po, nagkaroon ng insidente na hinimatay si Digong na parang unconscious daw 3 beses. Hindi po totoo yun. Kasi nung dinidiscuss sa amin yung kalakaran dun sa detention center, merong medical team mismo sa loob ng detention center. 6 lang sila na nakadetini doon. Tapos, ito po yan, hindi yan mga selda. Ano yan? Parang bahay, kasi yung kwarto niya, 10 square meters, meron sariling banyo, may common area sila. Tol Randy, paano yung sahod bilang senador? Sina Bato at Bongo, tuloy pa rin ba kung sakaling makulong sa ICC or magtago silang dalawa? Tuloy. Kasi yung presumptions of innocence nandun Tuloy yung kuya sa aking pagkakaunawa. Elected public official kasi sila, hindi sila appointed or designated. Kaya matatanggal lamang yung sahod nila. Parang si De Lima, di ba? Tuloy-tuloy lang ang pagsahod bilang senador nung nakakulong siya. Matatanggal lamang yung kapag napalitan sila ng bagong set of senators. Recreational area, kusina, maluwag ho, may library, maluwag yung kanilang lugar doon. 6 lang silang binabantayan, nakatutok sa kanila, sa pag-alaga sa kanila, yung ICC. So may medical team doon sa loob, may ambulansya sa labas, 5 minutes away lang yung ospital. Tapos may access sa telepono 24/7. Yung bisita ho, itong pamilya ni Digong, pwedeng bumisita sa kanya anytime, ina-arrange lang. Wala kang restrictions, kagaya dito sa mga kulungan dito, may visiting hours, visiting days. Sa kanya wala akong limit, pati conjugal visits. Basta makanda yung conjugal room, pwede. Yung mga kasama niya doon, hindi naman ho gumagamit. Kumbaga, inimbento lang ho ni Sara Duterte yung mga sinabi niya sa publiko. Okay, may Senate resolution nananawagan na house arrest na lang dahil nga dun sa kalusugan, At kapusyaan, oo. At
So sa impormasyon mo, kasi dinescribe ng mga senador, sabi ko nga, hindi naman nakapunta ng dehig at nakadalaw, na yun nga, nakakalimot na raw, mahinang-mahina na at nabanggit nga ni Senator Robin Bartolina. Bartolina nga. Mm. So, anong lagay ng kalusugan niya na natanggap mo mula sa ICC? Ano po siya, no, pagdating niya, chinek up siya, full workup, ano siya, fit to undergo trial ang category niya. Ngayon, ito po, meron po kayong mga correspondents na mga reporters na pumupunta doon at tuwing bumibisita yung magkakapatid, yung pamilya, nagpapa-interview sila sa labas, pakinggan nyo sila. Wala silang minsan na sinabi na naghinimatay o talagang kung anong nangyari. Wala akong negatibo. Lalo na yung asawa, itong si Elizabeth Zimmerman. Sinasabi niya consistently, masaya, malusog, hindi na nga daw... Tanggap na. Oo. Saka hindi na raw kailangan yung dati na maraming medication na ginagamit. Ngayon, yun ang sinasabi ng asawa. Kasama pa yung apo to attest. Okay. Kaya sabi ko, ginagamit nila ito kasi they're trying to gain sympathy sa publiko at gusto nilang makakuha ng simpatya dun sa pre-trial judges para mag-grant yung interim release. So, well, anyway, itong resolution na ito, unang-una, wala akong visa yan. Hindi yan pakikinggan ng ICC pre-trial chamber. So parang political noise lang siya, no? Yun. Yes, opo. Nakita ninyo mga tol, scripted po talaga yung mga diskarte nila. At kasama sa script, itong mga proponent ng resolution na ito. Ang nakalulungkot lamang dyan, baka yung mga pumirma dyan, hindi nila alam na script yan. Ika-clarify din natin yan kay Senator J.B. Ejercito pagka dumating na yung punto na ma-interview natin siya rito. Kasi kasama siya sa pumirma dyan. Dapat maliwanagan ang taong bayan sa mga kadahilanan. Kasi yung grupo talaga ng mga Duterte, yung Duterte Block na tinatawag, ako naniniwala kung alam nila na scripted yan. Pero itong Senator Ping Lacson, Senator J.B. Ejercito, malamang sa malamang kaya pumirma yan dahil sa humanitarian consideration talaga. No? Ito yun yung binabanggit na House Resolution And si Cayetano ang starring dito di ba? Ayan nga Reso expressing sense of Senate to hold ex-President Duterte under house arrest adopted. Abogado ito. Alam niya na bilang abogado walang bisa ang resolusyon na ito. Pero bakit siya pa ang nag-propose? Bakit siya pa talaga ang nag-sponsor ng Senate resolution na ito? Kasi script nga para lumabas sa publiko na ganito ang sitwasyon nitong si Rodrigo Duterte and makakuha ng simpatiya. Pero yung simpatiya na yan, hindi naman uubra yan sa ICC. Basahin po natin ito Senator Alan Peter Cayetano sponsors Senate Resolution numbers 144 taking into consideration Senate Resolutions number 17 and 18 expressing the sense of the Senate requesting the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest for humanitarian considerations. Cayetano said, the resolution is an appeal for humanitarian considerations for a former president of the Philippines who is already 80 years old and needs medical attention, his family, and for people to talk to. One thing that I don't want to do is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been convicted. This is not only for him but for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if something happens with him in the detention center and we did nothing. I'd like to appeal to the palace that they study this, Cayetano said during plenary session Wednesday, October 1, 2025. Ngayon, naisip ba nitong si Senator Alan Cayetano na ang dami pong mga nakakulong, awaiting trial, ongoing on trial, na nasa age na rin nitong si Rodrigo Duterte. And ultimately, merong centenarian na nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong na ang edad, o centenarian nga, ang edad syempre 100 years old, na hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalabas. Yon, naisip ba nila yon? Naisip niya ba bilang isang Christian? Kasi lagi niyang pinagdidiinan yun Lagi niyang sinasabi na ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit sa pagkakataong iyon, wala nang legal impediment para sa release nung 100-year-old mahigit na babae na nakakulong sa CIW? Kaya dapat, yung kanilang pinapriority. Mag-resolution sila na dapat palabasin na yon ng ating Bureau of Correction. Complying syempre sa mga rules na tinatadhana sa Bucor. Pero hindi nila ginagawa.
Kasi bakit? Wala kasing saysay para sa kanilang political na interest. This is all about politics. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Ito, gusto lang nila mangyari dito, itong mga pumirma dito, siyempre, nakatingin sila, malay mo, makasilat si Sara Duterte, maging presidente, o parang, teka muna, ano tayo good shot kami sa'yo kasi alam nilang bendador itong mga Duterte. So, yun lang ang objective niyan. Kasi, yung taong bayan, biruin mo, paano naman itong tao na ito, libo-libo pinapatay nito. Tapos, bibigyan mo ng special privilege. Yung mga pinagsuspetsahan nila na addict daw, tinumba nila kaagad Anong humanitarian Ano doon? bakit ka nasa dihig? Naimbitahan ka ng ICC o personal mong ikaw nga ipapunta ron? Tayo po ay naiimbitahan every now and then because of the engagement nga before. Tumutulong ako sa kanila pang build up ng kaso. Okay. Pero hindi ako kasama. Liliwanagon ko lang po, Sige. Ika, na hindi ako naitalaga para mag-welfare check sa kanya. Hindi ko siya nakita. Tapos, ito po, tatanungin lang nila si Digong mismo. Pumunta ba ako? Hindi. May mga drama pang ganitong mga resolution. Pero sige, game ako dyan. Para magsayahan tayo ng panahon. Yung pong kay dating PCSO, GM, General Manager Rima Garma, paano ho ang update doon? Siya ho ay titistigo laban po dito sa war on drugs. Gaano kabigat yung kanyang magiging testimonya sa tingin po ninyo? Mabigat po ang testimonya ni Garma kasi siya talaga yung insider ito. Ito yung For context, si Royina Garma, isa po itong retired police officer class of 1996 ng Philippine National Police Academy. Class of 1997. Classmate siya ng boss ko. Yung boss ko patay na ngayon, si Colonel Arthur Masungsong. Classmate siya. At marami pong mga hinawakan na key position sa PNP si Royina Garma, pero nagulat na lamang tayo na siya ay nag-optional retirement at ang lupit ng naging posisyon niya. Yung posisyon ngayon ni GM Robles, General Manager ng PCSO. Isang juicy position yan, so to speak. At bakit ganon? Bakit siya ang naitalaga doon? Sa dinami-dami ng mga pwedeng italaga ni Rodrigo Duterte, siya ang napili doon. Kasi ang bulong-bulungan at ayon sa chismis ni Ramon Tulfo, naging girlfriend daw ito nitong si Rodrigo Duterte. Kay Ramon Tulfo nang galing yan, hindi sa akin. Alam naman natin na magkaibigan si Ramon Tulfo at saka si Rodrigo Duterte. At dahil nga doon, pinagkatiwalaan ng lubos nitong si Rodrigo Duterte si Royina Garma at siya ang nagpahanap. Pasensya na kayo sa mga manonood nating Iglesia ni Cristo rito kasi ito naman ay base sa Quadcom hearing. Siya ang nagpahanap kay Royina Garma na mapagkakatiwala ang mga police officers na papatupad ng nationwide campaign against dangerous drug base po sa Davao model. At ang napili nila ay mga pulis na miyembro po ng Iglesia ni Cristo. At ang naging head nito ay si Colonel Edilberto Leonardo. Si Colonel Edilberto Leonardo ay class of 1996 ng PNPA direct upperclassman nitong si Colonel Royina Garma. Siya na po ang kumuha ng mga tauhan niya and the rest is history. Kaliwat kanan ang naging pagpatay dahil Davao model, may Davao Death Squad doon, di ba? Yun nga po yung nangyari kaya nagkaroon ng extrajudicial killings. Bakit pinili si Colonel Edilberto Leonardo as head and kinalaunan naging NAPOLCOM commissioner pa yan kasi again, siya po ay Iglesia ni Cristo and according to Rodrigo Duterte, mapagkakatiwalaan daw sa pera ang mga iglesia ni Cristo. With due respect, kay Mami Best Friend, Iglesia ni Cristo yan. Marami tayong mga manonood na Iglesia ni Cristo rito pero katotohanan lang naman kasi yung sinasabi ko base po sa balita. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Isa sa nagbuo ng National Death Squad. Kasi itong Sinalas Cañas, sila yung sa Davao, yung Davao Death Squad. Opo. Pero nung naging presidente na si Digong, gusto niya na magbuo ng mas malaking organisasyon para nga doon sa kanilang pagpatay ng mga tao. Itong ginawa na National Death Squad ni nakasama si Garma, kasama dan si Leonardo, ang target nitong kanilang sangay ay yung mga kanibal na drug lord ni Michael Yang. Ito yung mga Chinese na pinapatay. Basta kasi si Michael Yang yung kanilang drug lord na... Ngayon, balikan natin ito. Total, naghahalongkatan tayo ng kasaysayan dito. Baka sabihin niyo sa akin lang nang gagaling. Ito po yung naging Quadcom report. Nakita po natin kung paano po inilatag ang mga ebidensya dito sa mga napapakinggan po natin. Ulitin po natin, panoorin po natin ang kabuuan ng report na ito
ng Quadcom. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ang mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Asierto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Each of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat ng ibang version ng war on drug at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they earned the ire of then former President Rodrigo Roa Duterte. In the Philippines, nagsimula ang drug menace sa pag-usbong ng mga laboratory, gawaan ng droga o ang mga tinatawag na clandestine laboratories. Eventually po, narinig natin na ito ay napalitan ng business model ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Simple lang pala ang sagot, dahil may protection, dahil may connection. For now, I will let these headlines shown here speak for itself. Nako, isingit lang natin na to, no? Isingit ko lang ito, mga tol. Huwag na natin pag-usapan sa separate live streaming. Mukhang nagkakabangayan ang mga kakamping at itong si Anthony Taberna, no? Kasi mukhang may pinaguhugutan si Anthony Taberna ng mga impormasyon na taliwas o kinagagalitan ng mga kakamping kasi nadadamay ngayon dito si Senator Risa Ontiveros. Eto nga, sabi ni Ping, halos lahat ng senador may insertions. Sabi ng sinusuportahan kong senador na si Senator JB, lahat ng senador may insertions. Ibig sabihin siya may insertions din. Pero tandaan natin ang insertions kasi ay hindi naman po masama. Ito ay nagiging masama kapag ka nangungumisyon yung mambabatas. Pero ito na, ang pagtatalo dito between Kakamping and Anthony Taberna. Sabi ni Risa, wala akong insertion. See you mamayang 12 noon. Ba, mukhang may papasabugin yata si Anthony Taberna. Kasi ito po yung pahayag ni Senator Risa Ontiveros kahapon sa kanyang Facebook page. Categorically sinabi niya na wala siyang insertions. Wala po akong BICAM insertions. Wala sa unprogrammed funds, period. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Kaso, ang akusasyon yata ni Anthony Taberna o ang kanyang binanggit na impormasyon ay ito, kung bakit nagre-react ngayon yung isa nating naging bisita sa ating programa si Attorney Reyes Del Rosario. Ito po yung kanyang post tungkol po dyan. Ngayon na sumagot na si Senator Risa Ontiveros, ang burden of proof ay nasa kay Anthony Taberna to prove his allegations or else fake news purveyor ka, sir. Sabi ni Attorney Del Rosario bilang pagtatanggol kay Senator Risa. As a kakamping, I'd be the first to say na dapat i-explain ni Senator Risa Ontiveros kung totoo o hindi ang alegasyon na 3 billion insertion sa 2025 budget. At kung totoo, I hope makapagpakita ng resibo how it was or how it will be utilized. Sa programa kasi ni Anthony Taberna, kasama si Kajari Bahayata doon iniladlad na meron siyang hawak na mga dokumento na nagsasaad na meron daw pong budget insertion itong si Senator Risa Ontiveros. Okay, balik tayo dito po sa pag-alala kung gaano po kakurap itong si Rodrigo Duterte, partikular sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Narinig po natin ng paulit-ulit at nakondisyon na rin po ang ating mga utak na galit si former President Duterte sa droga. Sabi nga po niya sa ating law enforcement, pag may sangkot sa droga, kill, kill, kill. Ngunit the link between former President Duterte and drugs begins with the testimony of two resource persons before this committee, Mr. Mark Taguba and Mr. Jimmy Guban.
Ito po ang tale of two shipments, istorya ng dalawang shipment. Dalawang shipments kung saan sumabit si Mr. Taguba at Mr. Guban ay nangyari noong taong 2017 to 2018. Yan din po ang taon ng height of the war on drugs ni former President Duterte. Kapansin-pansin na kahit magkaibang shipment at ibang transaksyon ang pinag-uusapan, ang detalye ng dalawang kwentong ito ay pareho. Pareho pong bilyon-bilyon ang halaga ng Shabong ipinasok, 6.4 billion in 2017 at 3.4 billion in 2018 na pareho pong nakatago sa mga gamit industrial. Metal cylinders in 2017 and magnetic lifters in 2018. Parehong pumasok sa Manila International Container Port at parehong dawit ang mga pangalan ni na Honorable Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio, and Michael Yang, anak, son-in-law, economic advisor at malapit na kaibigan ni former President Duterte. Nag-testify rin si Mr. Taguba na si Pulong o si Mans ang nagbibigay ng go signal para Okay, so much for that. Nakakalimutan ko yung mga reaction pala ni Trillanes, ano? Pero yan po, dito sa ating programa, itaga nyo sa bato mga tol. Pagka opinion ko o yung mga sinasabi ko ay wala pong pinagbabasihan na balita o katotohanan, opinion ko yon. At ang opinion, hindi po yon katotohanan. Mindset lang po natin yon. Pero lahat ng mga sinabi natin so far, mula kaninang nagsimula tayo, yun po ay base po sa balita at perhaps katotohanan. Kasi syempre, pag sinabi natin corrupt si Rodrigo Duterte, pag sinabi natin mamamatay tao siya, pag sinabi natin babaero, sasabihin ng mga supporter niya, aligasyon lamang yan. Ngayon pinapatunayan na. Kapag lumabas ang resulta ng paglilitis kung magsisimula na yan sa ICC, definitely hindi na nila mapapasinungalingan yon. Ngayon, balik po tayo ulit dito po sa interview kay Trillanes. Sa partner eh. So lahat ng karibal, yun ang tinumbay, yun yung mga nakadetain. Tapos yung mga pulis, yung ninja cops, na hindi kasama sa sindikato nila. Yun. Itong si Bato naman, ito yung gamit yung sa buong PNP, ito yung takot nila sa buong lipunan, ito yung libo-libong pinapatay sa mga, ayun nga, yung nalaban, tapos yung mga pinatay daw ng mga vigilante nila, pero mga pulis din pala o mga operatiba nila. Yung mga nakahandusay sa bangketa na may nakatape, tapos huwag tularan, mga gano'n. Yung kay Okay. Bato. Oo. Okay. Teka, bago ka namin bitawan, pahabol lang. Dati ka senador. Anong observasyon mo sa Senado ngayon na lahat halos nasasangkot dito sa anomalya ng mga Flood control at iba pa. projects at iba pa? Nung panahon ba, may insertion ka? At ito po yan. Pagka titignan, at lahat po ng mga proyekto Opo. ng aming opisina, nakapost po yan sa website, mga maraks yan sa bawat kampo, lahat, classroom, Opo. makikita nyo. Lahat yan ay inusisa ng husto nitong mga kalabang ko sa politika, sila Digong. Wala silang nakita, wala nga na-file eh. So, yun lang po ang batayan dyan. Kasi otherwise, di sinampahan na ako ng kaso, sinasampa lang nila sa akin, live lang. Meron daw offer sa inyo ang Malacanang na posisyon. May naririnig kami, DILG, meron pa nga ang NBI. Ano ho ba ang totoo? Wala po kasi may 1-year ban po tayo. So, Pagkatapos po nun, are you, if ever, willing to accept any position po? May nagsabi ba na after ng 1-year ban, punta ka na rito? wala po. We'll cross the bridge when we get there. Focus ka rito sa kaso sa Dihig. Yes, kasi may dalawa pang may issuehan ng warrant. Probably may isa pa. Baka itong si Albayalde. So, Okay. yes, po. Okay, salamat Senador, po. salamat sa Thank oras. you. Ingat ka. O yan ha. Salamat po sa inyo. Ngayon, ito naman po yung interview ni Christian Esguerra. Mas komprehensibo ito. Kaya medyo magtatagal pa ba tayo? 1 oras na tayo almost sa ating programa. O sige, pakinggan muna natin ito. Mga ICC matters. Ngayon, Ano po bang pinagkaabalahan niyo doon? marami po tayong mga engagements doon sa Netherlands in general. At isa lang yan, yung mga ICC matters. Ngayon, regarding that, ang marami tayong mga nakaugnayan na mga ICC officials in relation dun sa yung previous established relationship dahil isa nga tayo sa dito, mga nagsusulong ng kaso na yan right from the very start. At marami tayong nalaman regarding yung policies dun sa detention center ni Duterte. So, importante yun sa mga Okay, sige. nalaman. Okay. Senator, parang sabi bang hinaan ng konti yung monitor na nag-feedback po. Yan, nadidinig yung sarili ko. Yan. Iyan, okay na. Try ko lang. Okay Ayan, na. okay na. Kahit may konting feedback lang.
Paano kayo? Naka-on ba yung ano ba yan? YouTube or cellphone? YouTube. Wala. Diba? Okay lang, sige. Pag-usapan muna natin, kaugnay dito sa kanyang sitwasyon sa kanyang detention center. Okay. Kanina po, nag-adopt po yung Senado ng resolution urging the ICC to allow house arrest for the former president. Ano po ba tingin niyo dito? Una-una, walang epekto yan. Yung resolution na yan. Siyempre, yan, ang audience niyan, yung national government na tipong ma-persuade yung national government na manawagan din. Pero even assuming na yung Marcos administration decides to communicate with the ICC na hinihikayat na ibalik dito si Duterte para i-house arrest dito, kahit na gawin yan ng national government at malayo pa tayo dyan, hindi rin yan papansinin ng ICC. Kasi unang-una, hindi tayo miyembro ng ICC. Kasi nga, di ba, nag-withdraw na si Duterte doon. Kung ang mga ikinoconsider lang for interim release, yung mga bansa na pwede mag-host sa interim release ay yung mga bansa lang na miyembro ng ICC. Para bound sila ng mga polisiya na tipong o pagka kailangan humarap na siya sa korte, talagang obligadong dadalhin siya ng host country. Pero tayo, since hindi tayo member, hindi tayo bound sa kanilang mga polisiya, kaya hindi pwedeng sa atin ibibigay yan si Duterte. So, ano lang yan, ang pakay niyang resolution na yan ay maaring sumisip-sip kay Sara Duterte or parang hindi sila masira dun sa mga Mindanao votes, mga ganun lang po yan. Yan ang ating objective niya. Tingin niyo ito bang mga senador na bumoto pabor dito sa resolution? Mga tol, meron tayong biglaan si Senator JB, i-guess natin outrightly now. Try natin. Send ko po sa Viber ang link. Kasi may issue sa budget insertion para maipaliwanag niya ng maayos sa atin.